Hindi, ang init kasi ng panahon ngayon, mahal. Inumin mo muna yung maintenance mo. Nandito sa bag. Baka ano pang mangyaring masama sa'yo. Ito gamot. Ano ba kasi? Bakit ba kasi ang init ng panahon ngayon? Ano? Ang ganda ng ating paligiran. Ngunit may nakabakod. Oo nga eh. Sayang yung ganda ng kalikasan. Kasi, pinatungan nila ng mga mahabang gusali. Kaya, ganito yung ating nararanasan eh. Napakainit. Napakadumi din ng ating paligid ngayon. Ay, ewan ko ba? Ang daming nagbabago. Tara na. Okay ka lang, mahal. Aray, ano mo to putek? Nakaharang. Bakit kasi may basura dito? Ba't ang daming basura dito? Wala naman to jogging tayo di pa dito noong mga nakaraang taon. Oo nga. Ba't ganito na ang ating Ay, kapaligiran? naku. Nga, oo nga. Sinabi mo pa mga tao talaga napaka-irresponsable. Ano ba to? Parang may laman. Teka. Tingnan nga lang. Ay, baka may may may-ari. Huwag na lang natin dalawin. Ang luma na tinapon na nga eh. Parang may nakasulat. May nakasulat na. Huwag kalimutan. Ano? Basahin niya natin. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, ni walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Ang kalikasan ay kayamanang wagas, puno ng buhay, liwanag at lakas. Sa hingin ng hangin at halik ng ulan, damdaming sariwa tulad ng kapanahunan. Ang mga puno ay tagapagtanggol ng daigdig. Sila ay humahalik sa ulap, sa hangin umaawit. Ang mga ilog ay dumadaloy ng walang hanggan, nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng buhay. Sa bawat bulaklak na marahang bumubuga, nasa kanila ang lihim ng pag-ibig ng lupa. Ang karagatan ay salamin ng kalangitan, bawat alon ay awit ng kapayapaan. Sa mga darating pang bukas, sana'y tandaan, kalikasa'y alagaan, huwag pabayaan. Ito'y buhay at kinabukasan ng lahat. Kapag nawala, wala nang makakabalik sa nakaraan. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Ang ganda naman ito. Parang bukal sa puso at isip talagang pagsulat. Oo nga. Pero bakit ang layo ng sinasabi ng tulang ito sa ating kapaligiran ngayon? Oo Ba't nga eh. kasariwa ang hangin sa kanila noon? Ba't sa atin ang baho at ang daming basurang nakikita sa ating paligid, mahal? Oo nga, mahal. Parang ang layo nga. Tama ka. Parang iba sa kasalukuyan at ano ang sinasabi sa nakaraan, di ba? Oo nga, kay sarap mamuhay noon, mahal. Sana nga makabalik tayo sa nakaraan, eh. Noong malinis pa ang ating kapaligiran at ang ating mundo. Oo nga. Yung sariwa pa ang simoy ng hangin. Yung naglalakad ka lang, tapos yung walang mga basura sa daan. Yung ang daming puno,
mga bulaklak, na nakakaganda naman sa mga mata. Tala na nga, mahal. Halika! Ay siya, tala na tayo. Hinga na tayo. Pero matanong ko lang, mahal. Ano kaya ang sanhi ng mga ganitong bagay sa ating kapaligiran? Oo nga, no? Ano nga ba mga sabi, epekto ng mga tao, ginagawa nila sa ating kalikasan, di ba? Oo nga, no? Tala na. Ay, tala na nga. Ano nga ba ang sanhi nito? Ang kalikasan ay nasira dahil sa iba't ibang gawain ng tao na nagdudulot ng polusyon ng pagkasira ng likas na yaman. Ang walang habang pagputol ng mga puno, labis na pagmimina, at walang kontrol na paggamit ng mga kemikal sa agrikultura ay ilan lamang sa mga sanhi ng pagkasira nito. Dagdag pa rito, ang malawakang pagtapon ng mga basura na sanhi ng pagkamatay ng mga hayop nang nagdudulot ng pagkasira ng ecosystem. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ang hangin at tubig dahil sa mga usok mula sa mga pabrika at sasakyan. Pati na rin ang pagtagas ng langis sa karagatan. Kung hindi tayo kikilos, patuloy nating makikita ang unti-unting pagkawasak ng kalikasan na nagbibigay ng buhay sa atin. Kung hindi dahil sa mga aksyon ng mga tao na nakakasira sa kapaligiran, maaring hindi natin nararanasan ang mga matinding pagbabago sa klima. Isang halimbawa nito ay noong December 2023 kung saan naranasan natin ang isang malakas na bagyo na nagdulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar sa Misamis Occidental. Ang pagkasira ng kalikasan ay hindi lamang nakakaepekto sa ating klima, kundi pati na rin sa mga hayop. Marami sa mga hayop ang nawala ng kanilang natural habitat kung saan patuloy na bumababa ang ating biodiversity. Kasabay nito, nakakaepekto din ang supply ng pagkain at tubig, na naging sanhi ng kagutuman at kakulungan sa malinis na inumin sa iba't ibang komunidad. Mahalagang tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang maaari nating gawin upang mabawasan ang mga negatibong epekto ng pagkasira ng kalikasan? Upang mabawasan ang mga ganitong epekto, mahalaga na simulan natin ang mga akbang na pangangalaga ng kalikasan. Kailangan nating i-promote ang reforestation o muling pagtatanim ng mga puno, tamang waste management at paggamit ng renewable energy. Ang maliit na aksyon tulad ng pag-recycle, pagtatanim at pagsali sa mga cleanup drives ay makakatulong upang unti-unting maibalik ang balancing ekosistema.